despised. Praise God. Hallelujah. Chosen ones within those gates, and that's worth everything. Oh, when we're inside the gates of pearl, we learn a lot of things. We'll have a harp made of gold, perhaps 1,000 strings. We'll sing and shout, dance about, the Lamb will dry our tears. We'll have a grand homecoming week, the first 10,000 years. When we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a harp made of gold, perhaps 1,000 strings. We'll sing and shout and dance about, the Lamb will dry our tears. We'll have a grand homecoming week, the first 10,000 years. We'll sing and shout, and dance about, the Lamb will dry our tears. We'll have the grand homecoming week, first 10,000 years. We'll have the grand homecoming week, first 10,000 years. Amen. Pangako ng ating Panginoon. Amen. First 10,000 years. Sing one more song. I fly away. Amen. Hallelujah. Oh, some glad morning when this life is over, I fly away to a home on God's celestial shore. I fly away. I fly away. Oh, glory. I fly away in the morning when I'm gone. Hallelujah, by and by. I'll fly away when the shadows of this life have grown. I fly away like a bird from prison bars has flown. I fly away singing, I fly away, oh glory, I fly away when I'm gone. Hallelujah, by and by I fly away. Just a few more weary days and then I fly away to a land where joy shall never end. Oh, I fly away, I fly away, oh glory, I fly away when I'm gone. Hallelujah, by and by. For the last time, I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I'm gone. Hallelujah, by and by. I fly away when I'm gone. All power in earth, all power above is given to Him for the flock of His love. Tumay tayong lahat sa gabing ito. Only believe.
naghahanda ko. Ating kapatid, Brother June. Amen. Hallelujah. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. All things are possible. Only believe. And all things are possible. Only believe. God bless you, Brother June. Itong ating pagsasalu-saluhan ngayon, binigyan ko ito ng title na Knowing Ourselves. Naalala niyo po, nang huling nag-usap tayo, pinag-aralan natin kung paano na tayo ay nakipaggera doon sa may, sabi yung title na Seeking God's Plan. Nalalaman natin na may spiritual battle. Totoo po yan, mga. At sa bawat sandali ng buhay natin, hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, we have to battle. Yun nga di ba? Yung bawat oras ng buhay natin, ay paggera naman talaga tayo. At sabi nga ni Brother Branham, ang pinaka matinding kalaban niya ay yung sarili niya. Ganon din tayo, mga kapatid. So, walang exempted doon. Ang binubuno natin, sarili natin. Kaya nga nabanggit ko na itong ating pagsalu-saluhan ngayon, na binigyan ko ng pamagat na Knowing Ourselves. Sapagkat yung mga nakuring pag-aaral natin, nalaman natin na sa gera, dapat pala kilala mo kung sino ka. Hindi yung para ka lang nakipagsuntukan sa hangin, di ba? Kasi alam natin, ang panahon natin, ay madaya ang kalaban. So, kailangan makita natin siya. Sabi nga rin sa Principle of War, di ba, yung namagit ko nakaraan, na knowing yourself and knowing your enemy. Yan. So, sa pamagitan ng salita ng Panginoon, pinakilala ng Panginoon kung sino kalaban natin. At alam natin ito siya sa Satanas. Ngayon, pupunta tayo yung kilalanin natin yung sarili natin. Kasi napaka-importante nun. Kasi ito yung panahon na sabi ko wala ko nga sinasabi, maraming umaangkin na sila ay Kristiyano. Sabi nga ni Pastor, di ba? Pakawalan mo, malalaman mo pala kung sino yun. Totoo yun eh. Kasi sa Arco, which is tipo ng church, di ba? May dalawang espiritu sa loob. Ano yun? Yung isa yung dove, yung isa yung uwak, di ba? Yung raven, di ba? Pinakawalan ni Noah yun. Pero yung uwak, di ba? Kumain siya ng mga laman ng tao, lahat. Pero yung dove, wala siya masumpangan na kanyang tutuntungan. Kaya bumalik siya sa akin. So ganun tayo, mga kapatid. Malalaman kung sino tayo doon sa lugar na nag-iisa tayo. Na paikot mo, puro unbeliever. Paikot mo, parang wala naniniwala sa Panginoon. Doon matitesting kung sino ka. Yung nag-iisa ka. Yung wala kang brothers, wala kang sisters. Kaya nga, naalala ko tuloy yung kami ni Brother Jojo nag-uusap eh. Kasi nag-abroad din niya nung araw eh. Anong sabi niya? Para ka mamamatay. Kasi pagkat wala ka doon, wala kang fellowship, wala kang kasama, wala kang kapareho ng pananampalataya. Ganon ang sitwasyon. Kaya nararamdaman ni Brother Jojo yun. Kasi meron sa loob niya. Meron sa loob niya, humahanap ng diet niya. Ano ba yung diet? Yun ang diet natin. Kaya tayo, ako naranasan ko rin yan eh. Kung para kang mamamatay. Kung nandun ka sa nag-iisa ka lang, wala kang fellowship, tapos nandun ka sa isang lugar na hindi mo alam, sapagkat makasama mo, puro mga unbeliever. Nakasama mo,
ang mga pinaggagawa niya, naaramdam ka ng parang sa loob mo, merong nag-grind. Totoo yun, brothers and sisters. Kapag meron sa loob natin, bilang mga anak ng Diyos, meron tayong sariling diet. Kaya nga, pinamagatan ko ito na knowing yourself, sapagkat meron tayong binabattle sa loob natin. At ano yun? Yung dalawang nature. Meron pa sapagkat nasa laman tayo. At itong laman na ito, marami itong gusto. Kailangan dumating tayo. Saan? Doon sa punto na ma-overcome natin yung sarili natin. Na mga kapatid, samahan niyo ako bumasa sa isang quote ni Brother Bran. Sapagkat ito ay, babasa mo tayo sa Bible. Kasi kailangan natin, malaman natin ang sitwasyon natin. Ngayon, nabanggit ko na yun kung paano na itong panahon natin, ang mga tao ngayon, alam mo saan sila interesado? Interesado sila sa buhay ng ibang tao. Interesado sila magbantay sa mga buhay ng iba. Kaya nga, sa huling panahon, itong panahon natin, brothers and sisters, ito yung panahon na ang halos ng tao ang hirap paniwalain. Saan? Paniwalain sa salita ng Diyos. Sapagkat marami na sa panahon natin na nagsasabing Kristiyano sila. Pero ang buhay, ang layo. Sana ba susundan niyo ako, no? Kasi ito yung gusto kong ma-drive Magkaroon tayo ng identification Maihiwalay na si sarili natin. Sapagkat yung panahon na kinabubuhayan natin, mga kapatid, ito yung panahon na madaya. Ito yung panahon na ang tao halos ayaw nang maniwala. Sapagkat sasabihin nila, pareho lang nung kabila yan anong simbahan ka? Pareho lang sa din yan. Kaya nakikita nila na halos pareho lang. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga bride, mga batid, magseset tayo ng distinction. Kailangan makita ng tao sa buhay natin. Kasi doon tayo lalapat Kailangan lumapat tayo. Lagi yung sinasabi ni Brother Branham na bago nagkaroon ng peking dollar, may original dollar. Ito yung panahon ng mga Kristiyano sa dami ng denomination na halos lahat. Kaya nga mahirap ang convert sa tao ngayon Bakit? Kasi ang tao ngayon, nakikita nila ngayon sa ibang mga denomination, pare-pareho ng ginagawa. Sa linggo, sa Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, K-drama. Ano pa ginagawa? Muro makasinlibutan. No, brothers and sisters, sana makita natin yun para maihiwalay natin ang sarili natin sa Kanya. Bakit? Sabi nga, they walk in yung pagmumuhay nila sa mundo. Hindi tayo ganun, mga kapatid. Ngayon punta tayo sa Genesis 3, chapter 3, verse 9. Ito yung panahon na nagkasala ang tao. Ang sabi ng Panginoon doon, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and hid myself. And he said, who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, the woman whom thou gavest to me, with me, she gave me of the tree, and I did eat. And the Lord God said unto the woman, what is this thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did eat. Now, brothers and sisters, bakit ko binasa ito? Kasi pansinin nyo, ang sabi ng Panginoon, where art thou? Nakawa yung kapatid. Palagay nyo ba, hindi alam ng Panginoon na saan si Adan?
Alam ng Panginoon, nasa si Adan. Pero merong nais ipakita ang Panginoon. Ang Panginoon kay Adan, yung kanyang sitwasyon. Ma-realize niya kung nasaan siya. Sapagkat alam ng Panginoon, katulad natin, kaya nga sinasabi ko na pinamagatang ko ito ng knowing ourselves. Sapagkat alam ng Panginoon, yung pangangailangan ko. Alam ng Panginoon, pangangailangan mo. Pero ang tanong, alam mo ba kung ano yung kalagayan mo? Alam mo ba kung ano yung sitwasyon mo? Spiritually speaking, brothers and sisters. Alam ng Panginoon kalagayan ni Adan? Alam niya kung nasan sila. Pero ang sabi ng Panginoon, where art thou? Kasi yung sitwasyon, yung mga kapatid, kailangan dapat makita natin. Yung sitwasyon ni Adan, kung ano yung kalagayan niya. Pero pasin natin, basahin natin anong sabi ng prophet. Basahin natin sundan mo ko, Brother Paulo, para mapa-post mo rin yung quote ng ni Brother Branham. Ito sa fellowship. Sabi niya dito, now listen as I close. When man lost his fellowship in the Garden of Eden by sin, what did God do about it? Look what man done about it. Instead of coming out and being honest and saying, Father, I sinned. He went back in the bushes and formed himself a religious organization and made himself a covering. Ganyan. Ano ba yung binabattle natin? Kaya, lagi nasabi ko kanina, the greatest enemy ng prophet is si William Marion Branham. Yung sarili niya. Yan ang greatest enemy natin din eh. Kasi kailangan natin makita natin kung sino tayo, kung saan tayo, at kailangan may battle natin. Kasi meron tayong will. Yan, brothers and sisters. Itong will na ito. Itong will na ito, yung personal will natin, yung sariling will natin, ito ang matinding kalaban ng Diyos. Yan ang dahilan. Kaya kadalasan, hindi maibuhos sa atin ang biyaya ng Panginoon. Sapagkat meron tayong sariling gusto. Meron tayong sariling will. At itong will natin, mga kapatid, ito yung naging hadlang. Oo, gusto ng Panginoon pagpalain tayo. Pero minsan kasi natin, yung gusto natin eh. Bakit hindi natin makita yung will ng Panginoon? Alam niyo kapatid, naniniwala ko kung paano ang ating Panginoong Jesucristo. Binatil niya ito doon sa Garden of Gethsemane. Nasusundan niyo kung mga kapatid. Doon sa Garden of Gethsemane, brothers and sisters, binatil ng Panginoon yun. Sabi niya, not my will, but thy will. Now, brothers and sisters, makikita niyo bakit. Kasi dumating kay Brother Branham yung ganitong sitwasyon. Kaya nga nung sabi ng Panginoon sa kanya, dahil pinili mo ang daan, ang way, ang narrow way, which is my way, sabi ng Panginoon, a great portion of heaven ay nakaabang. No, brothers and sisters, hindi tayo pupersahin ng Panginoon para paglingkuran siya. Hindi tayo pupersahin ng Panginoon para sumunod sa salita niya. Hinahanap ng Panginoon yun. Yung sarili nating will na maglilingkod tayo na taus-puso sa buhay natin. Kaya nga lagi ko sinasabi, kung magbibigay ka sa Panginoon, kailangan masaya ka. Huwag kang magbibigay kung may puso mo
ay nahihirapan, brothers, sisters. Kailangan yung sarili mo, kusa mong binibigay. Sapagkat pag ito, ang iyong nararamdaman, brothers, sisters, believe me, may blessing yan. Huwag mong gagawin ng isang bagay na napilitan ka. Mas magandang iluhod mo yan. Bakit ko sinasabi, brothers and sisters? Sapagkat isusi ng blessing, mga kapatid, yung ginagawa mong isang bagay para sa kapurihan ng Panginoon, at yun ay ginagawa mo na hindi ka pinupwersa. No, sana nasusundan nyo, mga kapatid. Sapagkat ito nga, sabi ko, sinasabi ko, ito yung panahon natin, brothers and sisters. Ang tao naglilingkod. Kailan? O may nararamdaman. Pag tumatanda na, malapit na mamatay. Bakit hindi mo paglingkuran ng Panginoon hanggat malakas ka? Bakit di natin paglingkuran ng Panginoon hanggat ang buhay natin, ang hininga natin malakas, di ba? Kasi, totoo naman, brothers and sisters, aminin natin o hindi. Pero yan ang reality ng mundo ngayon. Ang tao lumalapit lang sa Diyos pag may problema. Ang tao lumalapit lang sa Diyos pag may kailangan. Ang tao lumalapit lang sa Diyos pag nasa bingit ng kamatayan. Hindi nila ginagamit yung buhay nila. Yung kalakasan nila, brothers and sisters. Sana masundan niyo ako, brothers. Kasi brothers and sisters, katulad sinabi ko kanina, knowing yourself, sapagkat ito ay battle. Nakipag-battle tayo everyday. Kaya nga, ang greatest na kalaban natin, ang sarili natin. Aminin natin kung hindi, mga kapatid, mas matagal ang panahon natin sa labas. Minsan nga, tinatamad pa tayo magbasa, di ba? Pero ano, mga kapatid? Yung biyaya ng Panginoon sa ating mga kapatid, tuloy-tuloy. Bakit? Sapagkat naunawaan niya, kaya nga sinabi ng Panginoon, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ngayon, mga kapatid, samahan niyo ako bumasa, may ikot pa akong babasahin, mga kapatid. Sapagkat ito ang kalagayan ng tao. Ang mundo natin, katulad ng panahon natin yun. Di ba? Bakit magulo ang ating gobyerno? Sapagkat maraming ulo. May kanya-kanyang gusto. Bakit magulo ang paligid? Sapagkat lahat may kanya-kanyang boses. Yan ang ingay na nangyayari sa panahon natin. Kaya ang Panginoon, dinadala niya tayo sa isang kalagayan. Mga kapatid, hindi ito ang mundo natin. Meron tayong mundo na pupuntahan. Kaya ngayon pa lang, inaayos tayo ng Panginoon. Ngayon, para makilala natin sa sarili natin, sapagkat marami pagpanggap sa panahon natin yun. Sasabihin ng iba, naniniwala ako sa Diyos, naniniwala ako sa mensahe. Pero ang totoo, mga kapatid, ang demonyo naniniwala. No, kapatid, nasusundan niyo ako na. So mga kapatid, ano ba ang tao? Katulad sabi sa Looking at the Unseen, sabi niya, and man made to live with God in this manner. Yet, has he chosen to walk by his side? He wants to be his own boss. He wants no one to tell him what to do. That's just the nature of man. It proved to be thus in the Garden of Eden when he had lost his fellowship with God by choosing to go his own way, not have anyone rule over him. But a man is made like a sheep, and a sheep cannot find its way back. I'm told when it's lost, it's totally lost. And that's the way with man. When he is lost,
He's absolutely helpless. He must have a shepherd to guide him. Now, mga kapatid, saan kayo dinadala? Dinadala ko kayo, mga kapatid, sa isang kalagayan na lahat tayo ma-recognize natin kung sino tayo. Katulad nga nung sinabi ko nung nakaraan sa Art of War, di ba? Sabi nga na pag-usapan natin na hindi mo kilala ang sarili mo, hindi mo rin kilala ang kaaway mo, sa lahat ng gera, talo ka. Sapagkat hindi mo kilala ang sarili mo. Ngayon, yung isa namang principle, nasabi natin na kilala mo ang sarili mo, pero hindi mo kilala ang kaaway mo, may sa mga gera, may panalo ka. Pero mas marami talo. Kasi sapagkat hindi mo rin kilala ang laban mo. Kilala mo nga sa sarili mo. Pero yung gusto natin makita ang principle, brothers and sisters, yung kilala natin sarili natin at kilala natin ang kaaway natin. Kaya mapansin nyo, binasa natin doon sa Luke 14, na ang sabi doon, sa Luke chapter 14, kanina binasa natin, sino sabi niya, or what king going to make war against another king seated not down first and consulted whether he able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000. Now, brothers and sisters, this is a spiritual battle. Ngayon, napag-aralan ng nakaraan kung paano na-equip tayo ng Panginoon, yung armors of God. Di ba? Nalaban natin na yung mga kung saan binigay ng Panginoon, mga armor, yung helmet of salvation, yung shield of faith, tsaka yung sword of spirit, which the word of God, sabi sa Bible. At nabasa rin natin na yung prayer. Brother, sister, ito nagsisilbing communication natin. Ngayon ang tanong, mga kapatid, naka-equip ba tayo? No, brothers and sisters. Kasi kay paggera tayo araw eh. Kaya sabi ni Brother Paul, I die daily. Sapagkat ang kalaban ni Brother Paul, yung sarili niya rin. Brother and sisters, yung labas, wala na yun eh. Wala na po yung labas, brothers and sisters. Dinadala ko kayo para makita natin kung sino ang kaaway natin. Yan yung sarili niya natin. Sarili natin will. Brothers and sisters. Kaya makita natin, hindi lang po kayo, kundi ako din ganun. Kasi kung paano pinakita ng Panginoon sa akin, nais ko rin makita niyo, sapagkat kalaban natin, alam na natin ang masama eh. Alam natin yung mga sa kabila, sa kanan, alam natin ito, na ito yung masama, ito yung mabuti. Napagkat pinakita sa atin ng Panginoon. Tama, di ba? Pero anong kalaban natin, brothers and sisters? Yung sarili nating will. Sapagkat alam nating mali ito, pinipiling natin. So, sino kalaban natin? Yung sarili natin. Kaya ito ang dapat mamatay. Yung sarili nating will, brothers and sisters. Kaya nga ang Panginoon nasa Garden of Gethsemane. Diba ang sabi niya, Ama, kung maaari lang, lumagpas sa akin ang sarong ito. Sapagkat nakita ng Panginoon ang mangyayari sa kanya. Nakita niya ang paghirap niya sa krus. Nakita niya ang dadanasin niya. Nakikita niya lahat. Bilang tao na masakit, masasaktan siya. At nakita niya ang gaano kahirap, brothers and sisters. Pero ano sabi ng Panginoon? Father, not my will, but let thy will be done. No, but this is not natin. Ang sarili natin. Sapagkat mas marami tayong oras sa labas, mas masipag pa nga tayo mag-Facebook kaysa magbasa ng Biblia. Mas masipag pa tayo sa social media kaysa magbasa ng Biblia. Magbasa ng mensahe. Kasi sabihin nyo sa akin, mga kapatid, lahat tayo guilty dito, brothers and sisters. And it's true. Ngayon, kaya ko sinasabi ito, knowing ourselves, sapagkat ang battle, mga kapatid, nandito na.
Sarili nating kaisipan. Sarili nating ulo. Kaya nga sabi ni Brother Paul, di ba? Let the mind of Christ be in you. Ano ba ang mind of Christ? Is to do the will of the Father. Ano ba yung will ng Father? Which is the Word of God. Sana mga kapatid, masusundan nyo ang mga kapatid mo. Doon ko lang nais ko yung dalhin mga kapatid. Sapagkat mga kapatid, itong panahon natin, marami ng mga relihiyon. Marami ng organisasyon. Ano ba ang nangyari? Paano bumagsak ang mundo? Noong panahon nila, diba? Di ba pinili nila yung sarili nilang will? Mga kapatid, ano sabi? Nung sinabi ng ahas, hindi kayo tuloy mamamatay? Desire to make one wise. Good for fruit. Di ba? Good to eat. Sabi nga, yun ang will niya. Kasi nagkaroon siya ng will, kaya kinain niya. Ito ang number 1 ang kalaban natin. Ano ba ang nangyari, brother and sister? Bakit nagulo ang langit? Sapagkat pinili ng mga anghel. Meron silang will, lumaban sa Diyos. No, brother and sisters, isang araw-araw, nalalagay tayo dyan sa ganyang kalagayan. Bawat araw may choice tayo. Kung paano sila Adan at Eva nandun sa Garden of Eden, meron silang choice. Ano sabi ng Panginoon? Huwag mo kakainin. Sapagkat sa oras na iyong kinain, ikay mamatay. No, brothers and sisters, it is the free moral agency of man. Sa panahon ngayon, nandito tayo sa ganong kalagayan. Hindi lang si Adan at Eva ang nasa ganong kalagayan. Nandito tayo sa panahon ngayon. At malalaman ang panahon natin. Mag-click ka nga lang sa social media. Free will mo na yan. Kung anong papasukin mong site. Tama, brothers and sisters? Diba? Kaya nga, kilalanin natin sarili natin. Saan tayo mahina? Saan tayo malakas? Ano ba ang kalabanan natin? So, alam na natin ang tama at mali, brothers and sisters. Kaya nga, hinahanap ng Panginoon, yung kusa mo siyang paglingkuran, kusa mo siyang aawitan, sapagkat napakadaling umawit pag may anointing, napakadaling mag-share pag may anointing. Puri, pag may anointing. Pero pag walang anointing, wala ka nararamdaman, magawa mo siya purihin. Doon ka matetes, brothers, sisters. Kaya nga sabi nga ni Pastor Dan, di ba? The word is already inspired. Pero ikaw, inspired ka ba? No? Nakukuha niyo ako, brothers, sisters. Sapagkat kailangan ng same anointing. Pero ang tanong, brothers, sisters, sapagkat ang Panginoon, nung binabattle niya yung will, ang sabi? Umalis na. Kaya nga, dinala siya hanggang sa Garden of Gethsemane. Nanalangin siya. Not my will, Father. Ganon din ang ginagawa siya sa atin ng Holy Ghost. Dumarating tayo sa punto, brothers and sisters, na itetest tayo. Marating tayo sa punto ngayon. Itetest tayo, brothers and sisters. Magagawa mo siyang paglingkod. Paano kung hindi mo siya maramdaman? Pipiliin mo ba ang kalooban niya? Paano kung nasa gitna ka ng mga taong dininiwala sa Diyos? Magagawa mo ba tumayo? Magagawa mo ba ang kalooban ng Panginoon, brothers and sisters? Nandun tayo ngayon. Ito ang glorious time. Ano sabi sa Biblia? Sabi ng mensahe, it will be light in the evening time. Now, brothers and sisters, kaya ko na-share sa inyo ito. Sapagkat ito yung panahon na ang bride ay magliliwanag. Ngayon, kung inaangkin mo na bride ka,
it is your time to rise and shine. Bakit, brothers? Sapagkat ito ang panahon, ang tao, sawa na sila sa mga simbahan. Nakatingin sila sa buhay. Nakatingin sila kung paano tayo lumaka. Nakatingin sila, brothers. Kaya nga ito yung sabi ng Brother Branham, we are living epistles. Nabubuhay tayo. May bumabasa sa atin. Binabasa tayo ng mga tao sa sanlibutan. Para masundan niyo ako, mga kapatid. Ito lang gusto makita niyo, mga kapatid. Alam niyo naman na ang iyong kapatid, hindi naman po ako mahaba mag-share. Pero nais ma-drive, maidala kayo sa kalagayan. Sapagkat yung panahon natin ay maraming mapagpanggap. Maraming mga tao sa panahon natin nagagawa lang na maglingkod. May kailangan sila. Nagagawa lang sila tumawag kung mahihingin sila. Pag may sakit sila. Nandun siya sa bingit ng kamatayan. Nagagawa lang na yan. Tumawag sa Panginoon. At yung iba naman, mga brothers and sisters, nagagawa nila magpuri sa Panginoon. Sapagkat may anointing. Nagagawa lahat ikaw commit nila. Lahat sasabihin nila, mabuti ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Pero pag wala na yung anointing, wala na. Ngayon, mga kapatid, kaya nga sabi nga si Pastor Danny noon, pag pinakawalan mo, doon malalaman. Doon malalaman, brother, sister, kung may nakatanim sa puso. Sana nasusundan yung kapatid, sapagkat ito yung panahon na, katulad sabi mo kanina, it is our time to shine. Bakit ko sinabi na knowing ourselves? Sapagkat, mga kapatid, ang mga tao ngayon ay ang mga mata nila ay mapangusga. Dumarating sa punto ang mga tao nauuna pa sila. Nais ko, mga kapatid, bumasa tayo. Basahin natin sa John. Basahin natin, brothers and sisters, sa John chapter 8, verse 1. Samahan niyo ko hanggang baba. Kasi ito yung panahon ng Panginoon. May nagpunta mga scribes at Pharisees sa kanya. Dahil sa isang babae, mahuli ng adultery. Sabi dito, sa chapter 1, Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning, he came again into the temple. And all the people came unto him, and he sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they said unto him, Master, this woman was taken adultery in the very act. Ito yung mga kapatid, yung mga tao sa paligid, mga religious people to. Pero mga kapatid, tignan mo pala, itong babae, nagkasala at binitila pa sa Panginoon. Sapagkat gusto nila husgahan. Sabi nila, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? Tinatim lang ang Panginoon. Alam mo pati kaya ito binabasa. Kasi gustong makita natin dito, yung sinabi ng Panginoon sa kanila. Tatalon na ako sa verse 7, sabi ng Panginoon, so when they continue asking, he lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her.
Now, brothers and sisters, nakita nyo, yung mga tao sa paligid, ganyan ang tao. Mapanghusga na ang tao ngayon. Lahat ngayon babaton lang. Kaya nga, mapapansin nyo, ang nangyayari. Dahil sa ibang mga denominasyon, kaya nasasabi nila na pare-pareho na lang. Pero ang bride, brothers sisters, iba ang bride. Kaya nga ang bride, kailangan gumawa tayo ng distinction. Makilala natin, ma-identify tayo. Lumabas tayo, makita ang buhay natin. Sana masundan niyo ang mga pati. Sapagkat napakadaya ng diablo. Ano sabi ng Biblia? The devil also believe and tremble. Kaya kailangan gumising tayo. Makita natin ang sarili natin para maitulak natin ang gawa ng kaaway. Marami sa Bible, mga nauna sa atin, minsan nakakalimutan nila sarili. Sino? Katulad si David. Nakalimutan niya ng sarili. Pero pinapaalala ng Panginoon kung sino siya. Sapagkat nabasa natin sa Biblia kung paano si David nagkasala siya. Nakalimutan niya na ang kalagayan niya. At kung paano kinuha niya asawa ni Uriah. Ano na nangyari? Diba? Nalaman natin na si David ay nagkasala. Tapos, anong ginawa ng Panginoon? Lumapit sa kanya si Prophet Nathan. At sinabi ni Nathan ng mga parabol. Pero ang kagandahan mo na, brother, sister, nung na-identify, nakilala ni David ang kalagayan, sabi niya, nagkasala. Knowing yourself. Alamin mo kung ano yung kalagayan mo. Kaya ang sabi ng prophet, God, take it away this sin. Sapagkat nakikilala niya, pinapaalala sa atin ng Panginoon anong kalagayan natin. Pinapakita ng Panginoon kung nasaan tayo. Katulad ng binasa natin kanina, na si Adan, alam ng Diyos kung nasaan si Adan. Kaya lang si Adan, nagkaroon na siya ng amnesia. Kaya nga ang prophet, nangaral siya ng spiritual amnesia. Di ba? Nakilimutan natin kung sino tayo. Nakalimutan natin yung kalagayan. Kaya nga sabi ni brother ni ating kapatid ni Pastor Danny, ano sabi niya? Ang Panginoon nagtitiwala sa atin. Nilagay niya ang pangalan niya sa atin. Pero sana, yung pangalan na yun, huwag natin dalhin saan-saan madumi. Sapagkat ang Panginoon, nagtitiwala sa atin, brothers and sisters. Makita mo ang sarili mo. Makita mo ang kalagayan mo. Makita mo kung sino mo. Sa gitna ng mga unbeliever. Alam mo, nakatakot sa lahat, brothers and sisters. Meron akong ninot dito eh. Ang nakatakot sa lahat, brothers and sisters, yung isang tao na hindi mo alam yung kalagayan. Yung akala mo tama ka. Yung akala mo tumatakbo ka ng tama. Yung akala mo naglilingkod ka. Pero yung buhay mo, wala. Kaya nga binigay sa atin ng mensahe ito. Now, brothers and sisters, sana makita niyo yung kung paano ito pinakita ng Panginoon. Hindi madali ang maging isang Kristiyano. Hindi madali ang maging isang bride. Hindi madali ang buhay natin bilang Kristiyano sa mundong ito. Sapagkat lalakad ka sa labas. Iba yung lakad mo sa lakad ng mundo. Akala nyo madali para sa akin bilang marino na sumasakay ng barko. Tapos lahat ng kasama ako, nagiinuman. Lahat sila nagsasayawan. Ako nagkukulong sa kwarto. Brothers and sisters. Mahirap. Pero kailangan mo tayuan. Oo, sasama ka nila bilang mga kasama mo sa trabaho. Sasama ka sa kanila sa mga trabaho, gagawin mo. Pero pagdating sa ganung mga bagay, ipakita mo kung saan ka nakatayo. Sapagkat dito makikita, dito malalaman kung sino ka. Kaya nga sabi ni Pastor, di ba? Pakawalan mo.
Kaya ngayong dalawang, alam natin na ibon pinakawalan ni Noah, makikita ang nature niya. No, brothers and sisters, mahirap sa isang Kristiyano na katulad natin, na sumasama sa sanlibutan. Minsan, nakakaayon ka pa nga eh. Sapagkat nadadala ka, tapos natatauhan ka lang eh. Mali pala yun. Kaya mabuti tayo sapagkat pinagpapaalala sa atin. Alam ko, nararamdaman nyo, minsan may pumipitik sa dibdib nyo. Pag nakaagawa kayo ng mali. Kasi nararamdaman mo rin yan. Pag nagmasang bagay, Lord, pagkamali pala ako. Sapagkat batay sa atin, nabubuhay tayo sa mundong ito. Hindi itong mundo natin, brothers and sisters. Pero nandito tayo ngayon sa mundong ito. Kaya kailangan imalaman natin kung sino tayo. Sapagkat sa mamagitan nun, mapiplease natin ang Panginoon. Kaya nga napakahirap sa isang tao yung hindi niya alam kung sino talaga siya. Kaya nga, Brother Branham, nangaral siya tungkol sa isang admiral, di ba, brothers and sisters? Sapagkat yung panahon natin, madilim na. Alam natin yan. Alam natin yan. Sinabi sa atin ng mensahe kung ano yung kalagayan na. Pero kapatid, sino ka? Sino ka sa harap ng mga tao? Sino ka sa harap ng mga unbeliever? Kristiyano lang ba tayo? Paglinggo? Patawag lang ba tayo sa Panginoon pag may kailangan tayo? I believe, brother, sister, hindi kayo ganun. Panginoong ating naglilibaran ay nagtiwala sa atin. Sabi nga ni Pastor Danny, nilagay ng Panginoon ang pangalan niya sa atin. Kaya nga tinawag tayo ng prophet, di ba? Mrs. Jesus Christ. Ganun ang tiwala ng Panginoon sa atin. Alam niyo, brothers and sisters, hindi yung mga bagay na pag-awi, maganda yan. Hindi yung mga bagay na sabi mo, linggo-linggo nagsisimba ka. Maganda yan. Pero ang sabi, obedience is better than sacrifice. Pero anong obedience yun? Obedience yun in your free will. Hindi yung napipilitan ka lang. Hindi yung ginagawa mo lang yan dahil natatakot ka sa kamatayan, natatakot ka na mapunta ka sa impyerno. Hindi ganun. Yung free will, brother and sister. Kaya nga, habang nakikinig ako ng mga preaching, alam niyo, brother and sisters, nung araw niya na yun, ng Panginoon na nanalangin sa Garden of Gethsemane, ano ginawa? Panginoon, tutulog siya. Hindi ba kayo makapag-atay? Bantayan niyo ako? At magkat nadatnan niya. Yung natutulog yung tatlo. Sabi niya, bantayan niyo ako, tignan niyo ako. Di ba? Patandaan ako sa layo ang Panginoon, nananalangin siya. Alam ko pati nabasa niyo. Alam ko nabasa niyo, brothers and sisters. Ang Panginoon nanalangin siya. Tapos, pagbalik niya, nakita niya, tulog ulit. Inigising niya, bantayan niyo mo. Tapos, nanalangin ng Panginoon. Yun na, brothers and sisters. Yung sinabi ng Panginoon na hindi yung will ko, but let thy will be done. Pagbalik niya, sabi niya, sige, matulog na kayo. Brothers and sisters, bakit? Sapagkat doon, nabuno ng Panginoon, binuno niya na ang sarili niyang will. Yung will ng Ama ang nais niya. Yun, brothers and sisters. Yung will na, sapagkat itong katawan, mahina to. Mahina ito. Mas masarap matulog kaysa mga lang. Diba? Marating tayo sa punto. Kaya nga ang Panginoon, sinabi niya. Alam niyo, brothers and sisters, kung nagdidepende lang tayo sa nakikita natin, sa mga, hiling maganda yan. Nanalangin tayo, tama yan. Bahagi yan ng gift eh. Pero ano ba? Ang talaga, sa tayo nadala ng Panginoon. Brothers and sisters, dinadala tayo
doon sa kalagayan na yung sarili nating buhay, maibigay natin ang lubos ng Panginoon. Sana susundan nyo, brothers and sisters. Sana makita nyo kung saan kayo dinadala. Sapagkat ito ang kailangan. Ito ang magdadala sa atin sa presensya ng Diyos. Bakit? Anong sabi sa Revelation chapter 9? Gusto ko basahin. Sapagkat, brothers and sisters, ito yung magiging kalagayan. Sabi doon, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife had made herself ready. Paano mo nire-ready ang sarili mo? Paano mo hinanda ang sarili mo? Di ba napag-usapan natin nakaraan? May gagawin ka rin. Di ba napag-usapan natin nakaraan ng Panginoon? Bahagi tayo ng plano. Bahagi tayo ng dakilang plano ng Diyos. At may gagawin ka rin. Kaya nga, made herself ready. No, brothers and sisters. Made ourselves ready by knowing ourselves. By knowing kung sino tayo. By knowing saan ang kalagayan natin. Sa gitna ng mga ng mundong ito. Sa gitna ng panahon na ito. Hinahanda na ba ating sarili natin? Alam natin na ang kalaban, talunan na. Alam natin na ang lahat ay tinapos na ng Panginoon. Ngayon, ang battle nasa atin. Diba? Hindi masarap maging Kristiyano. Akala nila, pag nag-Kristiyano ka na, ay buhay mo. Hindi, brothers, sisters. Kaya nga laging nawit, Brother Branham, must I carry to heaven in flowery meadows, while other fought to win the prize and sail the bloody seas. Lagi sinasabi ni Brother Branham, dadalhin ba tayo sa langit? Nakahiga tayo sa mga bulaklak na higaan? Samantalang mga nauna sa atin, yung Pastor Danny, di ba? Yung mga nauna sa atin, without receiving the promise, mga pinakain sa liyon, tinuhog, binayakan dyan, tapos mga anak nila, mga sinunog sila, pero nagtiwala sila. Alam nila sarili nila. Alam nila yung posisyon nila. Alam nila yung kalagayan nila, brothers and sisters. Pero sabi, for them, without us, cannot be perfect. Made perfect. So, brothers and sisters, asan tayo? This is the glorious time to shine. Alam niyo, brothers and sisters, nang tuwa ko sapagkat alam niyo, maraming trials na dumating sa buhay ko. Pero nakakatuwa, bawat trials, umaangat yung trials mo. After ng trials mo, mas malakas ka na ulit. Purihin ng Panginoon, brothers and sisters. Yun ang kinakatuwa ko. Kaya nga minsan, alam mo, iba-iba tayo ng level ng trials eh. Ako, nadumaan din ako. Pero yung trials ko, ibang level na eh. Pero after that, brothers and sisters, mas malakas na ako ngayon. Iba na pananaw ko ngayon. Kaya nga, ngayon ko lubos na naunawaan. Ngayon ko rin lubos na naramdaman. Ang sarap pala maglingkod sa Panginoon, Lord. Kaya kung binabatid mo pa yung sarili mo, kung pa paulit-ulit, balik-balik, kung problema mo, yung ugali na kapitbahay mo, paulit-ulit. Minsan, makikita mo rin yan sa lilipat ka lang ng ibang bahay, ibang lugar. Yung ugali na kapitbahay mo sa pinanggalingan mo. Ganon din sa pupuntahan mo.
Yung pala ginagawa ng Panginoon, ikaw. Ikaw ang minomold niya. Hindi ka bahay mo, brothers and sisters. May ginagawa siya sa iyo. May ginagawa siya sa atin. Sapagkat naranasan ko rin yan. Minsan nga, nag-uusap kami mag-asawa eh. Ba't kaya ganun, no? Yung ganun, tapos yung ganun pareho. Alam sabi namin, gawa ang Panginoon sa atin. Alam niyo ba, sister? Masarap dumadaan sa trials. Because after ng trial, pag na-overcome mo na yan, mas malakas ka na kaysa dati. Kaya nakakatuwa. No, brothers and sisters, hindi na ako magtatagal. Kapag alam niyo naman lang yung kapatid, hindi naman po ako mahaba mag-share. Nais ko lang may maiwan sa inyo. Maunawaan niyo ako. I hope, umaasa ako sa biyaya ng Panginoon na nakukuha niyo, brothers and sisters, kung saan ko gusto dalhin. Huwag niyong ikaw pag hindi tama ang puso. Kilalanin natin ang sarili natin, brothers and sisters. Mas gusto ng Panginoon maging totoo ka. Sapagkat higit niyang kilala ka. Alam niya ang buhay mo. Meron siyang ginagawa sa'yo. Nilagay tayo ng Panginoon sa mundong ito. Nasa harapan natin ang dalawang puno. Yung tree of life and evil. Now, kung kine-claim mo na bright ka, alam mo na kung ano pipiliin mo. Hindi ko na sabihin sa iyo kung saan ka pipili, brothers and sisters. Sapagkat ikaw mismo, alam mo yun. Ngayon mga kapatid, ito lang naman eh. Ang gusto ko ma-share sa inyo eh. Na maiwan ko sa inyo na malaman mo kung sino ka. Knowing yourself. Sapagkat we have a testimony. Anong sabi sa Biblia? Hindi ko na po babasahin at dito magtatapos. Anong sabi sa Biblia, brother, sister? We overcome the enemy, Satan, by the blood of the Lord Jesus Christ and by our testimony. Dahil kung sinasabi, may accuser tayo. Nandun siya. Satanas. Lagi tayo ina-accuse sa harapan ng ating ama. Oh, ayan ba ang anak mo? Tingnan mo ginagawa niya. Oh. Ginagawa niya, di ba mali yun? Lagi tayo ina-accuse doon, brothers and sisters. Kaya nga, sana mas mabala na. Kainin niyo po ako. Kaya sabi mo ba, yan natin ang gawa ng kaaway. Natin ang time, brothers and sisters. Akit na tayo. Uwi na tayo. Pero sabi, pag umakyat ang bride, ang ating kalaban sa tanas itatapon sa lupa. That time na sa tanas, wala na siyang puwag doon. Sapagkat sabi sa Bible, the accuser of our brethren, tatapon sa lupa. Kaya kasabi, woo onto earth. Because the devil come down. Sabi sa Bible yun, brothers and sisters. Sa Revelation. Hindi ko na pumubuksan. Kapagkat alam ko, nagbabasa po kayo. Pag umakyat ang bride, brothers and sisters, hindi naman susubukan sa tanas doon. Nasa lupa na siya. Kaya nga tribulation nangyari sa lupa eh. Sapagkat mag-i-incarnate ka sa tanas eh. Diba, brothers and sisters? So, ganito lang po. Nawa na nakuha nyo po ang na pinagsalo-saluhan natin. Alam nyo pa, kapatid, ako din. Natutuwa. Bagat nangailangan din ako at alam ko na ang Panginoon nangungusap sa atin. Kaya masaya din po ako mga kapatid na na-share ko to sa inyo bilang inyong kapatid. Sana po maituring niyo lang po na ako, yung kapatid niyo lang na
nag-share lang po tayo. Sa Panginoon po lang ka po rin pasasalamat at sa Kanya ko rin tinataas ang po rin pasalamat, brothers and sisters. Maraming salamat, brothers and sisters. Binabalik ko po ang oras kay Brother Paulo at siya na po ang manalangin para sa ating pag-closing prayer. Maraming salamat, Brother Paulo. I hope na nakuha niyo lahat. God bless po. Amen. Hindi po. Yun, at palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Praise God. Bagamat mahirap ang ating connection ngayon, subalit ang Diyos pa rin ay hindi nagkukulang, mga kapatid. Tayong lahat ay tumayo at tayo umawit ng isang awitin. Awitin natin ang I love Him because He first loved me. Praise God. Yes, Lord. I love Him. I love Him because He first loves me. Yes, Lord. Thank you, Lord. And purchase my salvation on Calvary's tree. I love Him, I love Him, yes, Lord. I love Him. I love Him because He first loves me and purchase my salvation on Calvary's tree. Isunod po natin ang peace of God cover me. Amen. Hallelujah. Peace of God cover me, cover me, cover me. Peace of God cover me through the storm. Cover me. Only in You I'm safe. Yes, Lord. Hallelujah. Only in You I'm secure. Only in You I find peace. So cover cover me, cover me, cover me. Peace of God, cover me through the storm. Cover tayo po ay dumulog sa ating Panginoon sa gabing